8 verse 13. Praise the Lord. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. Kahapon sa umaga, isa po ang na-mention na pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ang fear of the Lord. Now, let us define what is the fear of the Lord really is. No? Kailangan i-define natin ng husto. Ano ba talaga ang takot sa Diyos? The fear of the Lord is to hate evil. So, hate, matatawag natin, o hatred, pinagbabawal ng Diyos yan. Subalit, we are permitted to hate. And that kind of hate, out of the fear of the Lord, and what kind of hate we are permitted to hate, or we are commanded to hate. Ang sinabi dito, the fear of the Lord is to hate evil. Pag sinabing word na hate, ayaw mo siyang makita, ayaw mo siyang ibigin, ayaw mo siyang pagtuunan ng pansin. Yan yung tinatawag na hate. So, saan natin pwedeng i-apply itong hate na ito? Which is out of the fear of the Lord. Walang iba kundi hate evil. Kapuutan natin ang masama. Bakit? Dahil unang-una, that is opposing God. Unang-una, that is the enemy of God. Kaaway ng Diyos, ang evil. Yan yung sumasalungat sa Diyos. Yan yung nagpapahamak sa mga bagay-bagay na nilalang ng Diyos. So, isa na bunga ng takot sa Panginoon is to hate evil. Ikalawa, pride. Bakit? Isa sa listahan ang pride dahil isa itong nagpahamak sa pinaka matatawag nating the brightest, the perfect archangel of God. Isa itong nakakapanghinayang na pangyayari doon sa langit sa buhay ng isang archangel of God. Na because of that pride, napahamak siya. Nawala siya sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At naging isang malaking balakid ito, hadlang ito, sa mga tao sa sanglibutang ito, sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, we are being commanded to hate evil, pride also, and arrogancy. Arrogancy and pride, these are similar. Pag sinabing pride and arrogancy, pag sinabing arrogant ka, yung tinatawag na self-esteem. Yung bang ginagawa mong malaki yung sarili mo. Para bagang wala ka ng kinikilala na mas higit sa iyo, lalot na yung Diyos na lumalang sa iyo. Ang tingin mo sa sarili mo ay ikaw na ang pinaka magaling, matalino, makapangyarihan, and you do not honor someone who made this to you. Hindi mo ba niluluwalhati yung
Diyos na siyang nagbigay sa iyo ng kakayahan, kapangyarihan, katalinuhan. Kundi ang sarili mo na ang iyong pinapalaki. Ang sarili mo na ang pinupuri mo. Ang sarili mo na ang iyong binamagnify. So that is pride and arrogancy. And the evil way. Yung katusuan, yung gumagawa ka ng paraan in evil way. Anything. Gusto mong may makuha na something na gusto mong maangkin, tapos gagawa ka ng paraan ng kasamaan. Para bang gusto mong tumulong sa tao, wala ka namang pera. So gagawa ka na lang ng masama, mag-hold up ka na lang para ibigay mo sa mga tao. Hindi iyon pwede. You cannot do good to your fellow by evil way. So hate that evil way. And the froward mouth. Pag sinabing froward mouth, isa itong pananalita na ayaw talaga magpatalo. Ayaw talaga magpakorek. Ayaw talaga sumasang-ayon sa Diyos. Yung bang, pag sinabing froward, mayroong matibay na paninindigan na ito naman ay mali. Na ito naman ay salungat sa Diyos o sa katotohanan ng Diyos o sa katuwiran ng Diyos. That is froward mouth. Pag yan ay panindigan natin na mali naman sa harapan ng ating Panginoong Diyos at hindi nababatay kahit naman sa kanyang katuwiran at kabanalan, or that is kabaliktaran sa kabutihan ng Diyos, sa inuutos ng Diyos, that is a froward in the eyes of God. Let us hate that. Kaya sinabi dyan, do I hate, yan ay kinapupuutan ko. Ngayon, saan tayo magbabase sa mga bagay na ating kapupuutan? Magbase tayo sa Panginoong Diyos. Kung ano yung kinapupuutan ng Diyos, siya rin ating kapupuutan. Kung ano yung iniibig ng Diyos, yun din ang ating iibigin. So, pag-aralan natin ng husto sa banal na salita ng Diyos, what the Lord hates. Kung ano yung kinapupuutan ng Diyos. Basahin natin. Proverbs 6:16 hanggang 19. Praise the Lord. These 6 things doth the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Yan. Ito yung kinapupuutan ng Diyos. At ito po ay kasuklam-suklam o karumal-dumal sa kanyang harapan. Abomination. Una, a proud look. Ano yung proud look? Isang pagmamataas na pagtingin or pananaw. Ibig sabihin yan, you are not willing to humble. Ayaw mo magpakumbaba. Saan tayo magpakumbaba? Doon sa naglalang sa atin, doon sa Diyos. A lying tongue. Itong sinungaling na dila. O dapat natin itong kapuutan. Bakit? That is belong to Satan. Galing ito kay Satanas. Grabe yung kanyang pagsisinungaling. Kung ano yung katotohanan ng ating Panginoong Diyos, tinitwist niya yan into a lie.
No? Katulad lang yung sinabi ng Diyos, you will die if you eat that. Sabi naman ng serpente, no, you will not die. But you will be as God, knowing what is good and evil. So, ibig sabihin yan, Satan is twisting the truth of God into a lie. Let us hate that. Anything na anuman ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos, and we will change that and we will alter that. Babaguhin ba natin? That is a lie. Yan ay kasinungalingan. And hands that shed innocent blood. Alam mo yung nangyari sa buhay ni David? No, yung minsan nagkasala siya. Meron siyang taong pinadala doon sa pinaka-hottest line sa gera. Just to make it sure that person should be killed for a purpose that he might take the wife. Oh, that is innocent blood. He killed it. Then heart that deviseth wicked imaginations. Yung puso na nag-i-imagine ng mga kasamaan. Either sa kapwa mo, nag-i-imagine ka ng kasamaan, o ano pa mang pwede mong gawin sa buhay mo that you are thinking wickedness. Nagki-create ka ng wickedness. Isa yan. Feet that be swift in running to mischief. Okay, basahin natin ito sa Tagalog. Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. So, whether you are joining someone who is doing kasamaan, or you yourself is the one that is leading to do kasamaan, mabilis kang tumatakbo sa mga kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaan. False witness that speak lies. Yan, isa yan na malaking dapat kapuutan ng bawat isa sa mga anak ng Diyos. Kasi ito ay lahat mga gawain ng dyablo. Ito po ay mga gawain ng masamang espiritu. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Yung bang kung sa ano pa, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Ibig sabihin yan, sinasabong mo yung magkakapatid. Sinasabong mo yung mga magkaibigan, yung mga kapatiran. Naghahasik ka ng kaguluhan sa pamamagitan ng mga pananalita. Yung bang hatid na mga istorya. Makinig ka dito, kausapin mo yung tao. Pag meron siyang sinalita na masama doon sa isa, ihatid mo doon. Uy, ganito ka raw, ganito ka raw. Tapos magsalita na naman siya ng against doon. Sumbong na naman niya doon. Uy, sabi niya, ganito ka rin, ganito ka rin. Magsasabong hanggang wala ng solusyon. Ayaw ng Diyos yun. Isa yan na matatawag nating slanderer. Pagsisira, siraan sa bawat magkapatiran. Praise the Lord. We have to hate all those things. Kailangan natin kapuutan natin lahat yan. Kasi yan ay hindi ikatitibay,
hindi ikasosolve ng problema, hindi rin yan maging daan ng ating Panginoong Diyos. No, hindi po yan. Ano pa? Zechariah 8:17. Praise the Lord. And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor, and love no false oath, for all these are things that I hate, saith the Lord. Yan. Nawala sa inyo na mag-iisip ng masama sa inyong mga puso laban sa iyong kapatid. Ibig sabihin yan, ang pinakamalaking instrumento ng dyablo, itong speculation. Nag-i-speculate ka na. Ano yung nakikita mo sa tao, gumagawa ka na ng evil imagination. Tapos yun ang sasabihin mo. Yun ang sasalitain mo. But in reality, you are creating evil imagination against your neighbor. Ayaw ng Diyos yun. Praise the Lord. Because you become the judge. You become you are acting as God. No, hindi na. We are not in the position to do that. Naranasan ko yan eh. Yung tao na habang nagbibigay ako ng Word of God, akala ko natutulog siya. Akala ko lang. But in reality, he was bowing down his head and he was crying. Na-notice ko lang, nung pinatanggap ko sila kay Jesus Christ, yung sahig puno ng luha. And that person was healed immediately. Kaya sa buhay natin, huwag kagad-agad tayo mag-isip ng masama sa ating kapwa. Leave it unto God. Praise the Lord. Iiwan mo yan sa Diyos. Hindi tayo binigyan ni Lord Jesus Christ ng capacity to judge our fellow. Na mag-isip ka kaagad ng masama. Leave it unto the Lord. Let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor. You have no right. We have no right to do so. There is God that weighing. Yan, nagtitimbang. Siya yung nagtitimbang ng ating mga kilos, ng ating mga gawa. And only God can weigh that. Wag mong timbang-timbangin yung nakikita mo dyan sa tao tapos magpalabas ka kaagad ng statement tapos panindigan mo pa ng husto. Igiit mo pa ng husto. Hindi naman accurate. Hindi naman tama. Kung ginawa ko doon dahil yun ang speculation ko, nakita ko sa behavior niya, sinigawan ko ng sinigawan siya, nirebuke ko ng nirebuke siya. Di ano ngayon ang mangyayari sa isip niya? Ano ba itong pastor na ito? Hindi man lang niya kinonsider yung pag-iyak ko. Akala niya natutulog ako. O kaya, huwag ka mag-imagine kaagad ng evil against your neighbor. Praise the Lord. And love no false oath. Huwag kang manumpa na false. Hindi mo tutuparin. For all these things that I hate, saith the Lord. So ano pala ang gagawin natin? We hate all those evil na na-mention ngayon itong mga verses na ito. So anong gagawin natin? Avoid all those things, hate all those things, at mamuhay ang bawat isa sa kalinisan. Basahin natin. Proverbs 16 verse 6. Praise the Lord. By mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Yan.
By mercy and truth, iniquity is purged. Anong mercy? God didn't condemn you out of all your sin, iniquity, ungodliness, wickedness. Hindi siya nag-judge sa iyo. And truth, iniquity is purged. Katotohanan. Ibig sabihin yan, katotohanan that will reveal your real color. That reveal your real status. So, sa pamagitan yan, hindi ka hatulan ng Diyos. I-reveal niya yung status mo by the Word of God. Di ba tayo hindi natin na-realize yung ating buhay kung hindi sa truth of God na tayo pala ay mga worshiper of idols, tayo pala ay lumalakad na sa lust of the eyes, lumalakad na pala tayo sa lust of the flesh, lumalakad na pala tayo sa pride of life, yung palang mga paglalasing, yung pala ay pinagbabawal ng Diyos. We used to hate our fellow. Lahat ng mga ungodliness na nagawa natin. Kailan ba tayo nagkaroon ng realization? Yung bang na-realize natin na yan pala ang ating totoong buhay. Di ba sa truth of God? But by the mercy of God, hindi niya tayo natulan. But He offered repentance, to repent and to be forgiven. You will be cleansed. Praise the Lord. We are not being cleansed by our own cleanliness. We are not being cleansed by our own falsehood. But we are being cleansed by the mercy and by the truth of God. And by the fear of the Lord, men depart from evil. That is the so-called real meaning, definition of fear of God or fear of the Lord. You do depart from evil. Iniiwanan mo na yung mga kasamaan. You have no more pleasure. You have no more joy. You have no more desire. But you hate all manner of evil and you depart from all evil. That is the fear of the Lord. Ano pa? Alam mo kung totoo tayong umiibig sa Diyos, if we really love God, ano ang dapat nating gawin? Basahin natin. Psalms 97 verse 10. Praise the Lord. Ye that love the Lord hate evil. He preserveth the souls of His saints. He delivereth them out of the hand of the wicked. Yan. Sino man ang umiibig sa Panginoon napupuot sa masama. Ano yung mga masasama? Yung mga naunang na-mention kanina. Yung kinapupuutan ng Diyos. Dami kaya nun. 6 yun hanggang 7. At hindi minsan naiingatan, nababantayan itong tinatawag na devised wicked imagination. Feet that be swift in running to mischief. Madali masyado. Mabilis masyado. Tumatakbo doon sa mga kasamaan. False witness that speaketh lies, not based on what is really true na nangyari, but it is based on sabi nila, sabi daw, based on speculation, the way I look at it, the way I understand. Puro lang speculation. False witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Tuloy, nagkakaluko-luko, nagkagulo-gulo dahil sa hatid doon, sumbong doon, istorya doon, istorya dito, hanggang hindi na magkaharapan ang mga magkapatiran
Dahil puro na natamnan ng mga bagay-bagay na ikarurumi ng isip, damdamin ng bawat isa. So, if you love the Lord, you hate those things. He preserveth the souls of the saints. Pinipreserve niya ang mga kaluluwa ng kanyang mga banal. How He preserve us. Being pure. Being untouched by any evil. Paano tayo preserve ng Diyos? Being blameless. Paano tayo preserve ng Diyos? Being spotless. Paano tayo preserve ng Diyos? Being fully sanctified. He delivered them out of the hand of the wicked. Paano tayo niya i-deliver from the hand of the wicked na hindi tayo gagawa ng mga wickedness? Hindi tayo gagawa ng mga nauukol na tinutokso ng dyablo sa atin na gawin natin na ikasasama natin. Dinideliver tayo ng Diyos. Kaya itong mga counsel ng ating Panginoong Diyos, this is how God deliver us. Where no counsel is, we shall fall. But because of so much counseling of God, we will be safe. Hindi tayo madideceive. Dito tayo maging marunong, maging magaling sa counsel ng Diyos. Huwag tayong magmamarunong sa sarili natin. Huwag tayong magmamarunong sa ating the way, sa ating mga naririnig, the way sa ating mga nakikita, but rather leave those things unto God and be pure. Praise the Lord. Maging malinis po tayo. Ano pa? Basa. Psalms 101 verse 3. Praise the Lord. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Yan. Hindi ako maglalagay na anumang kasamaan sa aking mga mata. Pornography, number 1 yan. Ano pa? Evil imagination na nagha-harm sa iyong isip at sa iyong puso. Either to yourself or to your fellow. Marami kang kinikreate ng masama sa iyong kapwa. Tapos, nilalagay mo sa puso. And you are already judging your fellow. So, wala na. Lahat na lang makikita mo sa iyong kapwa, wala nang kabutihan. Kaya nga, the Bible says, to the impure, all are impure. Lahat masama, na marumi na. Ganon. So, wala na. Nag-create ka na ng sarili mong wickedness sa iyong mga mata. I hate the work of them that turn aside. Basahin natin yung Biblia. Who are those creatures of God who turn aside? Anong turn aside? Lumihis. Lumiko. Unang-una, basihan natin yung nasa langit. Lucifer and 1/3 of angels who rebelled against God. Ikalawa, yung nandito na sa lupa. Adam and Eve, nag-turn aside sila. Yung mga people na mga napahamak dito sa nakasulat sa Biblia, napakarami niyan. They turned aside. Let us hate them. Let us not follow them. Let us not appreciate them, nor one of the doer of their works. Let us hate them that turn aside. It shall not cleave unto me. Ibig sabihin yan, hindi sila damay sa akin. Hindi sila maka-impluwensya sa akin. Hindi sila magkaroon ng part sa buhay ko. It cannot cleave unto me. They are away from me. They are not with me. They are not part of my life. Malayo yan sa buhay ko. Ano pa? Psalms 119, verse 128. Praise the Lord. Therefore,
I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. Yan. Lahat na nakasulat dyan sa banal na salita ng Diyos, consider it as all things to be right. Ano ba yung nakasulat sa Bible? Those who disobeyed God were put into misery or miserable situation. That is right. So therefore, do not rebel, do not disobey God. That is right. Na sila'y napahamak dahil nag-disobey sila. That is the judgment of God. And those who obeyed God were saved. Oh, that is right. Lahat ng mga nakasulat dito sa Scripture, either napahamak man o na-save man. Lahat yan, judgment yan ng Diyos. Tama lahat yan. Kaya piliin natin yung bagay na ikaliligtas natin. Piliin natin yung bagay na ikabubuti sa atin. At i-reject natin yung ikasasama, ikakapahamak sa buhay natin. Kaya we are standing before two things, life and death, curse and blessing, good and evil. So anong gusto ng Diyos sa buhay natin? Basahin natin Amos 5:15. Praise the Lord. Hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Yan. Kapuutan mo ang masama, ibigin mo ang mabuti, maglagay ka ng kahatulan sa iyong gate. Ano yung gate? Gate, that is something like a fence with the so-called gate that will be open if you go into that compound or to that residence or to that establishment before entering sa isang lugar. That is gate. So yung gate na yan, gate yan ng puso natin. Bago mo i-entertain na ipapasok mo ang mga bagay na yan, mag-establish ka ng judgment. Maglagay ka ng security guard. Maglagay ka ng mag-protect na hindi makapasok yung ikasisira dyan sa loob. So, establish judgment. Pag sinabing establish judgment, that is a decision making that you should do to eliminate all evil and to receive all good. So mag-establish tayo ng judgment sa puso natin. If it is evil, reject, hate, and do not welcome it. If it is good, then let it come in. Love that which is good. Establish judgment in the gate of your heart. And the Lord of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Are you remnant of Joseph? Anong remnant of Joseph? Dahil sa paninindigan ni Joseph, na kahit anumang mga pagsubok sa buhay niya among his brethren, he remained good and obedient to the living God. Kahit anumang kulata nangyari sa buhay niya, he never retaliated against his brethren. Kahit anong tukso nangyari sa kanya, matatawag nating extreme temptation. Bakit extreme temptation? Kasi it was done in a secret place, and it was done with a lady which is so attractive and so beautiful. And with all the so-called secrecy
and matatawag nating confidential. Pero hindi nagpadala si Joseph. Are you one of the remnants of Joseph? Kung remnant ka ni Joseph, sumunod ka sa way of steadfastness, way of godliness sa buhay ni Joseph, kasali ka doon sa remnant ni Joseph, God will be gracious to you. Because Joseph did establish judgment in the gate of his heart. Praise the Lord. And any evil that would intrude or invade or attack to destroy what is inside, he prevented it. He established judgment in the gate. And he hated all those evil. And he loved the good. Ano yung goodness na inibig niya? He welcomed his brethren to survive. He accommodated his brethren to survive. In spite of all evil ginawa sa kanya. So, we must be among the remnant of Joseph. Praise the Lord. So that God will be gracious unto us. Para maging mabiyaya ang Diyos sa buhay natin. So, suriin natin yung buhay ni Joseph. Ang sarap kaya basahin yung kasaysayan ni Joseph at ang ganda kaya maging kasama tayo sa remnant ni Joseph. Bakit remnant? Ano ba yung remnant? That is not the common. Remnant, that is the few that being left, which is good. So dapat kung marami mang mga tao, kung sabi pa ni King Solomon, 1,000, only one man can resist from the temptation of a woman. Woman represents Satan, the tempter. Sa 1,000, isang lalaki lang. Yan ang ratio. So remnant ang makapagpaninindigan. Are you one of those remnant? So that God will be gracious unto you. You must, you should, we should. Praise the Lord. And this is being given to all. Hindi ito mayroong pinipili ang Diyos. Lahat ibig ng Diyos maging kasama tayo sa remnant of Joseph. So, lahat ng mga bagay na ikasisira sa karakter ni Joseph, lahat iniwasan niya yun. When he was hated among his brethren, he never hated. Hindi siya nagpuot sa kanyang kapatid. Mga kapatid. So, he abstained any evil sa buhay niya. Ano pa? When he was tempted by Mrs. Potiphar, that will destroy his holiness and righteousness in the presence of God, he abstained those things. When in fact, when Mrs. Potiphar held him, hinawakan na siya. And yet, he was able to abstain. Pag sinabing abstain, you refuse. Pag sinabing abstain, you run to avoid. Basahin natin yan. 1 Thessalonians 5:22. Praise the Lord. Abstain from all appearance of evil. Yes. Lahat ng ikasasama ng iyong kaluluwa, ng iyong buhay sa presensya ng Diyos. Abstain. Iwasan mo, iwanan mo lahat yan. Huwag mo yang tangkilikin. Huwag mo yang i-entertain. Huwag mo yang i-build up. Huwag mo yang i-master ang mga bagay na yan, ng mga kasamaan. But refuse. Avoid.
resist. So, kaya ang Diyos natin, atin talagang dapat intindihin at unawain na ano yung mga bagay na kinapuutan ng Diyos na gagawin natin. Huwag nating gawin yun. Kung ano yung mga bagay na kinaliligaya ng Diyos na gagawin natin, doon tayo mag-focus. Doon tayo magpakatibay. Doon tayo magpakatatag. Basahin natin yan. Psalms 5:4 and 5, last verses. Praise the Lord. For thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. The foolish shall not stand in thy sight. Thou hatest all workers of iniquity. Yan. See? Ikaw, Diyos na hindi naliligaya sa mga kasamaan, kahit paman ang masama, hindi makakapasok sa inyo. Ang mga mangmang hindi makatayo sa inyong presensya at kinapuutan mo sila lahat na mga manggagawa ng mga masasama. So if this work of iniquities are being mentioned sa mga verses na mga nauna, then therefore search your heart. Baka may isa dyan na nakalusot sa buhay mo. Then, bago anuman ang mangyari sa buhay ng mundo, natin lahat, you have to clear all these things. You have to avoid all these things. You have to stop all these things. You have to do as the remnant of Joseph. Praise the Lord. Samahan mo si Joseph. Si Joseph, kung titingnan mo, he served the imprisonment out of the false accusation in his life. He suffered the consequence. He didn't even bother. But everything are being committed into the hand of God. Until such time, God took him and made him as the servant of God to save the entire Egypt and the entire people of God, which is Jacob, which is Israel. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, kung gusto ka magamit ng ating Panginoong Diyos effectively, not in your own way, not in our own way, not in our own time, but in the way of God and in His time, He will make all things beautiful. Then be like Joseph. Praise the Lord. Be among the remnants of Joseph. How? Establish judgment in the gate of your heart. Hate that which is evil, and love that which is good. Abstain all appearance of evil. That is how Joseph stood. Yun yung kanyang pinanindigan. Kaya, Joseph is being mentioned here. Be among the remnants of Joseph. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.